Good morning everyone. Ayan, so napanood natin yung ikalawang linggo po ng impeachment trial against Vice President Sara Duterte. And ito po yung key takeaway natin. Kalimutan natin yung ating paniniwala, personal na paniniwala o kung sino man yung ating sinusuportahan. No? Whether we are in favor of the Vice President or in favor of the other side or in favor of the administration. No? These are the key takeaway noong nakaraang araw, no? So unahin natin noong July 14. Ayan. So nagpauna na pong nag-announce si Attorney Lorna Capunan, ang prosecutor no ng panig po no ng House of Representatives, okay? So dito po ay inannounce po nila na hindi na nila iimbitahan si Attorney Zulaika Lopez, ang Chief of Staff ni Vice President Sara Duterte, at ni sino po yung isa, si Captain Belinda Bello. Okay? So ito po yung ating key takeaway. And then on the next day, July 15, ay muli ay inulit po ni lead prosecutor Attorney Congresswoman Jervil Jinky Betrix Luistro na they will not going to invite anymore sina Attorney Zulaika Lopez nga at si Captain Belinda Bello and others. Marami po silang tinanggal na doon sa kanilang iimbitahan. Okay? So ang kanilang dahilan, ito po ay unnecessary na, redundant and surplusage, na ibig sabihin sobra na daw yung kanilang ebidensya or testigo. So no need for these people to attend anymore on the trial. Okay? So ito po yung basa natin. Okay? So yun nga, marami nga doon sa mga witnesses ang hindi na nila iimbitahan. Except si NBI Director Matibag, na naka-schedule po by next week, Tuesday. Okay? So ano sa palagay ninyo ang nakikita nating dahilan, Meron akong notes dito, guys, para matandaan ko yung pagkakasunod-sunod ng aking sasabihin. Ito rin po ay nakapost sa aking Facebook. These are not copy or this is not copied from anyone. Okay? This is my personal account. This is my personal observation. Okay? Ito po yung dahilan. Nakita natin, narinig natin, napanood natin na sumablay itong dalawang witness ng prosecution, si John Mark Calilong at si Attorney Jeremy Lotok. Okay? So, balikan natin. Si John Mark Calilong ay isang senior NBI agent. Ang kanyang inimbestigahan ay ang video na sinasabi po ay 2 hours video or higit pa, Yung original video po na 2 hours and more. Yun po yung kanyang inimbestigahan. The same thing din po dito kay NBI Director ng BARM na si Attorney Jeremy Lotok. Pareho po sila ng binabanggit sa kanilang mga affidavit, And dun sa affidavit of investigation. So, sinasabi nila, ni-review nila, pinag-aralan nila, inassess nila, inimbestigahan nila yung more than 2 hours of video. Pero kung panonoorin ninyo, pakikinggang mabuti at iintindihin po yung kanilang pagharap, lalo na dun sa cross-examination na ginawa ng defense lawyers ni Vice President Sara Duterte, malinaw na nakafocus lamang sila sa maliit na salita ni VP Sara Duterte. Okay? Nakafocus lamang po sila doon sa 2 minutes video of the Vice President Sara Duterte. Ito po yung salita na kung saan ay tinanong po siya ni Princess Maui doon sa live stream po ng press conference kung ano yung ginagawang paraan ni Vice President Sara Duterte na paghahanda dahil nabalitaan di umano ni Princess Maui that there is what we call Operation Romanov. Okay? So, yun po ang tanong po ni Princess Maui sa kanya. May nababalitaan siyang
Operation Romanov. So, she's asking for the Vice President kung ano yung kanyang hakbang, okay, para sa kanyang kaligtasan. At ang sagot po dito ni Vice President Sara Duterte ay, huwag kang mag-alala ma'am, may nakausap na ako na tao. Ang sabi ko, kapag pinatay ako, patayin mo si BP Sara, ay patayin mo si PBBM, si Liza Araneta, at si Martin Romualdez. No joke. So kung mapapansin po ninyo, nakapokus lamang po sila doon sa maliit na talata ng pahayag ni BP Sara Duterte. And during the cross-examination, narinig natin, napakinggan natin na hindi sila aware doon sa mga nangyari before that press conference. Hindi nila alam kung ano yung pinaghuhugutan ni BP Sara Duterte. Okay? So, yun po, no? Dahil, mga kaibigan, ang nakikita natin dito, doon sa kanilang investigasyon, lumalabas na lack of context. No? Lack of context. Pakinggan din po ninyo yung tanong ni iba pang mga senator judge. Kasama po dyan, syempre si Tito Soto, kasama po dyan si Loren Legarda, ayan, si Alan Peter Cayetano, at iba pang mga kakampi po nila, no, ng mga abogado, no, ng mga senador, ay talaga namang kinwestiyon din po yung kaalaman ng dalawang ito pagdating po doon sa kabuuang nangyari prior doon sa press conference. Okay? So, yun po, no, dahil nga sablay, mas lalong lulubog po yung kanilang argumento. Lalabas po kasi na parang dinidepensahan lamang ni BP Sara Duterte ang kanyang pamilya at ang kanyang sarili dahil nga merong Operation Romanov. Pangalawa, dahil po doon sa panggigipit nila kay BP Sara Duterte at doon sa kanyang mga tauhan, kitang-kita naman po natin na kahit sino magagalit. Okay? Ikaw ba naman yung magbuwis ng buhay, no, para sa iyo, no? Kita naman po natin kung ano po ang nangyari kay Attorney Zulaika Lopez nang dalhin po siya sa Veterans Hospital at tinangka pa po siyang ilipat sa correctional, no, ng madaling araw. Ninakaw pa yung cellphone ni Attorney Zulaika Lopez, no, ng madaling araw. So kahit sino magagalit. Okay? Kahit sino magagalit. So, yun po, no, kung iimbitahan po nila si Attorney Zulaika Lopez at si Captain Bello or Bello, dito po magkakaroon po ng kabuuang kwento. Malalaman po nila yung buong kwento. Maririnig po ng taong bayan, no, yung buong konteksto. Ano ba yung pinanghugutan ni BP Sara Duterte ng kanyang galit? At bakit niya nasabi yung mga yon? Okay? So meaning to say, the whole context of the incidents, no, the whole context of the press conference ay mabubuo, no? Mabubuo yung puzzle. Okay? Dahil niyayabang po ni Jeremy Lotok na kailangan daw nilang buuin yung puzzle. But when the time na nagkaroon po ng cross-examination, yung puzzle na sinasabi niya, hindi siya aware prior to the press conference. Wala po siyang kaalam-alam. Secondly, inviting these two and other who are more credible than the two, no, Kalilong and Lotok, will make their arguments weaker. Dahil mula ma-cite in contempt, so ikukwento po yun lahat, no? Ikukwento po lahat yon ni Attorney Zulaika Lopez. So, syempre dito po mabubuo na yung puzzle. Dito malalaman kung yung kanilang ibinibintang kay Vice President Sara Duterte that there is really a grave threat, mawawalan po ng saysay. Baka kasi bumaba, no, at humina yung kanilang death threat na ibinibintang. So, ito guys, no, para malinaw, idinidikit kasi nila itong salitang ito ni BP Sara Duterte sa grave threats and inciting to sedition. Okay? Kaya kung iimbitahan po itong dalawang ito at ikukwento ni na Attorney Zulaika Lopez ang kabuuan mula po noong siya ay humarap sa tao, humarap po sa House of Representatives, no, during the 19th Congress Quadcom meeting, ay makukuwento po niya lahat yung kabuuan ng mga nangyari noon, no, sa Quad. And
Pangatlo, mga kaibigan, na magiging dahilan upang matalo ang prosecution sa impeachment trial na ito is that prolonging the impeachment trial will become the trial outcome in favor of the defense. Okay? It is expected po kasi that the prosecution are well prepared. Okay? During the HOR kasi, during the House of Representatives, nagkaroon na po ng mga deliberations, no? Nagkaroon na po ng impeachment deliberations, naparood na po natin ang deliberations na isinagawa ng Committee on Justice, na kung saan ang impeachment, no, deliberations ay pinamunuan nga po ni Congresswoman Jinky Beatrix Luistro. At the end of the day, they already found out that there is sufficient in form and sufficient in substance. Di ba? Malinaw po yun. Nagkasundo na rin po sila. Nagkaroon na po ng botohan. Nagkabilangan na po ng botohan. And sa record po, 255 of the congressmen signed the impeachment of the Vice President Sara Duterte. Meaning to say, sa House of Representatives pa lang, convicted na po nila si VP Sara Duterte. Meaning to say, there is already certainty of conviction in their part. So, nakasiguro na sila na mai-impeach si VP Sara Duterte because of the evidences that they have, because of the testimonies that they are preparing for the impeachment trial. So, yun po, no? So, nakakapagtaka na pagdating po sa actual impeachment court, no, sa Senate impeachment court, magkakaroon po ng mga pagbabago doon sa kanilang mga iniimbitahang mga witnesses. And kung tutuusin, mga kaibigan, bago po nag-umpisa ang Senate trial, nagkaroon na po sila ng pre-trial conference. Diba? Nagkaroon na po sila ng pre-trial conference. So, ibig sabihin guys, lahat ng testigo, lahat ng evidences, lahat na po, dapat nakahanda na. Yung ipinagyayabang po ni Attorney Lorna Capunan, no, ito po yung diskarte ng prosecution, no, yung diskarte po ni Attorney Lorna Capunan. Gusto niyang iparating sa milyong-milyong mga audience, no, sa ating mga Pilipino, gusto niyang iparating na hindi na kailangan pang imbitahan si Attorney Zulaika Lopez at si Captain Bello because ang dami na naming ebidensyang ipinakita. So binanggit po niya kung ilan yung mga dokumento, 400 plus, 'di ba? 300 plus daw yung mga ebidensya nila. Ang dami. No? So hindi na raw kailangan. Ano po yung purpose na nakikita ninyo? Bakit binanggit niya yung sobrang dami daw ng kanilang mga ebidensya, mga dokumento na kanilang iniharap, no, para patunayan yung grave threats at inciting to sedition. No, ano po yung basa ninyo dito? Okay, sa mga hindi po abogado, doon sa mga ordinaryong mamamayan na wala pong alam sa legal na usapin, hindi po paramihan ng papel, hindi po paramihan ng ebidensya, hindi po kapakapalan ng complaint ang labanan. Kung inyong mapapansin at mapapanood, no, kung inyong mapapansin at mapapanood, yung naging manifestation ni Senator Judge Pia Cayetano, sabi niya, double space ang ginamit ng prosecution. So meaning to say, para maipakita sa taong bayan na ganito kakapal yung kanilang mga dokumento, naka-double space. Bukod po doon, hindi po pinag-uusapan dito yung dami ng ebidensya, yung dami ng mga dokumento, hindi po ang pinag-uusapan dito kung gaano kabigat, kung gaano katindi, no, yung ebidensya. It could be one evidence, pero kung yung ebidensyang ito, it says it all, no need na po para sa makapal na papel, para sa napakaraming ebidensya or testigo. Yun po yung tinitignan po natin dito on my personal understanding and belief, no, pagdating po sa laban sa korte. Okay, so dito
ang aking key takeaway is dapat na pong ibasura ang impeachment na ito dahil nagsasayang lamang po sila ng airtime, ng oras at ng pera ng taong bayan. Sabi nga po doon sa ilan nagpo-post, no? 70 million ang perang ginagastos araw-araw sa impeachment trial na ito. So, 210 million sa loob ng isang linggo yung magagastos sa impeachment. Gaano katagal ang impeachment? So isa ito sa mga dahilan ng prosecution para daw mabilis yung impeachment. Kung iintindihin ninyo, gustong-gusto nila. Pero kung titignan po ninyong mabuti yung intention nila, gusto nilang ipakita sa taong bayan na sapat na yung kanilang naipakita. Pero kung iintindihin mo naman yung mga naging salaysay ng dalawang witnesses po nila, mga sablay po yun. No? Saan ka nakakita? Naging eksperto na yung umattend lamang ng dalawang linggong training or workshop. At ang malupit pa nito, yung workshop na kanyang dinaluhan, hindi po related doon sa forensic investigation. Yun po ay related sa kung paano gamitin yung device, yung equipment na binili ng National Bureau of Investigation sa MaxCore. Tapos magiging eksperto. Secondly, bumili po ang NBI ng mga tools, gadgets, and equipment sa MaxCore Ventures. And yet, gagamit ka ng free and open source software. Ito po yung OBS. So guys, sa mga hindi po nakakaalam, ang OBS po ay free. Open source po ito. Pwede mong gamitin kahit sino. Okay? Pareho po ito doon sa StreamYard na ginamit ni dating spokesperson Harry Roque para ma-live stream po yung press conference ni VP Sara Duterte. O, di ba? Open source. Kumusta naman yung halaga ng software na binili sa MaxCore, di ba? And yun po, tinanong din po itong si Kalilong kung alam niya yung nangyari kay Attorney Zulaika Lopez and he's not aware of that. Ganoon din po itong si NBI Director. Di ba? And then, kung totoo talaga ang mga, Diyos ko po, ito po yung pinaka napansin natin. Isa kang NBI Director, taga-pirma. Ikaw pa yung pinakang supervisor, ikaw pa yung naghe-head, no? Director ka ng BARM. And yet, mapapansin mo may mga typographical error doon sa mga affidavit. Pangalawa, doon sa mga nag-interview doon sa tatlong witness, no, kagaya ni Kalilong, ni Geran, ni Asuncion, walang pirma yung nag-interview sa kanila. Walang pirma. So paano 'yun nangyari? And bukod doon, yung kanilang mga statements, sinabi, tinanong po kung independent ba ang mga ito. Ibig sabihin ng independent, kung ano ba yung nakasulat sa affidavit ni Kalilong, siya lang ba yung nakaisip ng mga yon? Siya ba yung nag-imbestiga ng mga yon? Personal experience and investigations ba niya yung mga nakasad doon? Ganon din po doon kay Geran. Personal din ba niya yon? Siya rin ba ang sumulat noon? Siya ba ang gumawa noon? Ganon din doon kay Asuncion. Siya ba? Lahat yun, mga yon. So yun po yung tanong po sa kanya. Independent nga ba itong mga affidavit na ito? And Attorney Jeremy Lotto confirmed, yes, it was independent. Pero nung binasa na po ni Attorney Mark Binluan yung kanilang affidavit, exactly verbatim po, copy-paste ang nangyari. So ibig sabihin ng copy-paste, mga kaibigan, yung pagkakamali doon sa sinabi ni Kalilong ay nandoon din sa pagkakamali na nandoon kay Geran at nandoon din kay Asuncion. Saan ka nakakita, NBI Director, hindi ka nag-proofread? Third is that, paano pa at kailan naging Secretary ng Department of Justice si Vice President Sara Duterte? No? Siya po ay Secretary ng Department of Education. Hindi po at never po naging Secretary ng Department of Justice si VP Sara Duterte. Those are some of the typographical error daw, no? Pero hindi na po ito typographical error. Ito po ay katunayan na hindi po sila aware doon sa mga nangyayari, na tila baga sila ay dinidiktahan lamang kung ano yung dapat nilang isulat, kung ano yung dapat nilang sabihin.
Going back mga kaibigan doon sa Article 4 of the impeachment, no? Dito kasi nila inilagay yung grave threats and inciting to sedition. At yun po yung napanood natin sa loob po ng 6 na araw ng impeachment trial. Okay? So, ano po yung napansin po ninyo dito? Nakafocus po ang prosecution. Ito po yung grupo ni na Congresswoman Jinky Beatrix Luistro. Ito po yung grupo ni na Attorney Amando Ligutan. Ayan. So, lahat po na yon, no? Ni Attorney Lorna Kapunan. Ito po yung grupo nila. Okay? Kung inyong titingnan at susuriing mabuti, kung meron po kayong mga common sense, ayan, so sa mga dilawan lamang po yun ha, kasi sila po yung walang common sense, yung mga dilawan, mga pinklawan, yung mga supporters po nila, sila po kasi talaga ay walang mga common sense, so hindi nila naiintindihan yan. So, ano po yung pinaiingay ng prosecution dito? Pinaiingay po nila at sinasabi po nila, totoo yung video ni Vice President Sara Duterte. Totoo na sinabi ni Vice President Sara Duterte yung mga katagang, huwag kang mag-alala ma'am, kapag ako ay pinatay, may nakausap na ako na tao. Patayin mo si BBM, si Liza Araneta, at si Martin Romualdez. Yun po yung kanilang ikinakalat. Yun po yung hina-highlights po nila. Pero ang totoong intention po dapat dito, patunayan nila na ang mga salitang ito ay pasok na pasok doon sa ika-4 na Articles of Impeachment. Patunayan nila that this will fall on betrayal of public trust. Yun po dapat ang focus. Okay? So, kung titignan po ninyong mabuti, nakapokus po sila, totoo yung video. Wala pong nagko-contest. Wala pong sinasabi ang depensa na peke yung video. Okay, bobo itong si Bam Aquino eh. Nag-focus siya doon sa video na yon. Hindi kasi abogado, kaya ganon. Sa kabukod po sa hindi abogado, dilawan po kasi si Bam Aquino. Pinklawan po talaga yan sila. Kasama si Risa Hontiveros, Laila De Lima, sila yan, Shell Jokno, yung mga yan. So, nakafocus po sila doon sa video. Sinasabi nila, ikinakalat nila. Totoo yung video, kaya nga sinasabi nila, inamin ng depensa na yung video ay totoo. May mga paramdam, may mga parinig, may mga pag-amin ang depensa ni BP Sara na totoo yung video. Yes, totoo po yung video. Wala po tayong kontra dyan. Ang purpose lamang po ng ginawa ng defense is, at ang sinasabi lamang po ng depensa dito is that dapat yung video ay original. Kung sinabi nila na original, kinuha nila kay attorney Harry Roque, kinuha nila kay Princess Maui, at ibibigay naman ito ni na attorney Harry Roque, ibibigay naman ito ni Princess Maui, no, i-authenticate naman nila ito, bakit nila hindi kunuha itong mga video na ito, itong original na video na to? Wala naman pong magiging problema. Okay, so considering na totoo itong video na ito, hindi po yun ang totoong laban, hindi po yun ang totoong reklamo. Wala po sa Articles of Impeachment na patunayan yung video ay totoo o hindi. No? Wala po yun. Hindi po yun ang purpose ng impeachment. Ang purpose ng impeachment ay patunayan that there is really grave threats and inciting to sedition na offense itong VP natin, and this will fall on betrayal of public trust. Dapat doon sila nakapokus. Pero ang pinaiingay nila sa loob ng 6 na araw, oh my God, ang pinaiingay nila sa loob ng 6 na araw, totoo ang video. Period. Totoo ang video. Period. May nakuha ba tayong impormasyon? Wala. Sapagkat what we are expecting is dapat yung grave threats and inciting to sedition ang ilalaban nila. Kaso, hindi.
Okay? So, yun po yung pinakang purpose ng impeachment na ito. So, syempre, sa mga mata ng mga dilawan at syempre yung mga kababayan natin na hindi naman po nakapag-aral, madali pong maano yan reverse psychologize itong mga brains nila. Kasi nga, ang ginagamit nilang kataga dito is, vice presidente ka. You should be accountable for the offense, for the crimes na ginagawa mo. Okay? Kasi, kung totoong accountability yung kanilang inilalaban, tapusin nila yung termino ni Vice President Sara Duterte bilang Vice President. Kasi, yung grave threats at saka inciting to sedition, this will be filed sa regular courts. Itong mga ito po ay ipina-file sa regular courts. Hindi po ito pina-file sa impeachment. No, hindi po ito ipina-file sa impeachment proceedings. Ito ay ipina-file sa regular court. Napanood na rin po natin at napakinggan, sabi ni Tito Soto, yan, kasamahan na ninyo yan ha. Dilawan po yan si Tito Soto, pinklawan po yan si Tito Soto. Ang sabi niya, baka kaya dapat ito ay i-file sa regular courts. Di ba? So, yun guys, kayo na po yung bahalang humusga. Pero para sa akin, this trial is void ab initio.